magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun, ano? Okay, ngayon po ay araw ng Lunes, April 27. At tayo ay papasok ng trabaho. So, umaga ngayon, ano? Uh, Lunes na Lunes ay naipit tayo ng trend. Alright? Medyo matagal-tagal to. Kaya naisipan kong mag-vlog na lang muna. Anyway, so kamusta po kayo diyan, ano? Bumababa ang presyo ng crudo ng pandaigdigang merkado pero hindi pa rin katulad ng dati. Depende pa rin kung anong sasabihin ni Trump. Alright, so last week, ano, nabalitaan natin itong interview ni in-interview itong si Leni Robredo, si ating former Vice President of the Philippines, sa Bicol, ano, o sa Naga. At doon sinabi niya sa wikang Bicolano, siguro Bicolano, no? Na wala siyang balak tumakbo o hindi siya tatakbo sa anumang national position next election, ano? Susunod na eleksyon. At sabi niya ay titigil muna siya sa Naga at marami pa daw siyang gustong gawin para paunlarin ang Naga. Okay, so dahil sa sinabing ito, marami po ang nag-react na naman, ano? Marami na naman ang nag-react at sinasabing aba ay dapat na humingi na o kumuha na ng basbas o magbigay na ng basbas itong si Leni Robredo sa mga sa susunod na leader na kanyang napupusuan, ano, sa susunod na eleksyon ng 2028. At sinabi rin niya sa interview na yon na marami namang pwedeng maging leader sa susunod na eleksyon, ano, to lead the opposition on the next presidential or national election. Sinabi niya, nandiyan si Risa, nandiyan si Bam, nandiyan si Kiko, ano. So, sa salita niyang to, ano ba ang maaaring mangyari? No? Okay, so liwanagin muna natin, ano. Ito pong si Leni Robredo ay kahit kailan, sa lahat ng kanyang uh, pagpili o pagsabak sa politika, ay lagi na lang po siyang pinipilit. Ano? Kasi po, wala sa kanyang ugali itong lust for power. Hindi, sa tingin ko ayaw talaga niya ng kapangyarihan. Ano, ang gusto lang talaga niya ay tumulong. Makikita natin noong 2016 vice presidential election. No? 'Di ba ang unang choice noon ng administrasyon ay itong si Grace po, ano? Para itandem kay Mar Rojas. So anong nangyari? Ayaw ni Grace po, gusto ni Grace po na maging presidente. So walang choice itong si Lamar Rojas na para kundi maghanap ng kapalit ni Grace po. Ano? And then, ayan na. Nandiyan na si Leni Robredo. Okay? Si Leni Robredo ay napilit din laang ng administrasyon nun na tumakbo bilang vice president ni Mar Rojas. Kaya last minute siya nun. Okay, so ano nangyari? Nanalo. Ano? Marami ang tumingin at sa kanya, hindi man siya masyadong kilala nun. Ang kalala lang siya ay si Congressman, ano? Robredo na asawa ni uh, former DILG Secretary Jesse Robredo. Alright, so nanalo siya. Okay? Natingnan, nakita na ba, may mukhang maayos, ano? Good governance. May plano. And then ito na lang pagkatapos naman nun, ano? Noong 2022,
Diba, ito naman, ayaw na naman niyang sumabak sa pagiging presidente. Actually, naggawa siya ng parang mini convention, ano, o parang tinitingnan niya kung sino sa mga presidentiables, pinagkakausap-usap niya lahat yan, kinausap niya ng isang grupo, o anong mga plataforma and everything para pagkasunduin ano lahat ng gustong lumaban, ano, mga oposisyon. Unfortunately, hindi na naman, walang nabuo, ano? Lahat kasi gustong lumaban eh, di ba? So para sa grupo ng sambayan ata yun during that time, ay pagkakawatak-watak, kailangan magkasama-sama sa isang oposisyon para manalo. And since walang magkasundo at gusto lahat ay tumakbo, napilitan itong si Lenny. Last minute, ano? Last minute, tumakbo siya. Walang makinarya, walang partido, independent. Ha? Anong nangyari? Tumaas. Nagsimula sa mababa, parang ilang percentage lang, single digit percentage. Hanggang sa dumami ng dumami at although natalo siya, nakakuha siya ng more than 15 million, more or less 16 million votes. Ano? From scratch. Yan na nga yung pink movement. Pink movement. Ano? So, ngayon, ano? Nandiyan na naman tayo. Pinipilit na naman natin siyang lumaban. Pinipilit ng karamihan na lumaban. Naalala pa ng iba na ang sabi niya sa isang interview na naandyan lang daw po siya at handang tumulong pag nangangailangan na naman at nangangailangan ng kanyang serbisyo. Okay? Pero, naging mayor siya ng Naga. Okay? Naging mayor ng Naga. At ngayon ay nagsisilbi at pinagaganda niya ang Naga. Okay, so ang sinasabi ko po ay hindi ito bago kay Leni Robredo. Hindi ito ngayon lang nangyayari, no? Dati na siyang pinipilit. That is because, as I said, she have no lust for power. Ano? Hindi po siya, hindi niya gusto ang kapangyarihan talaga. Ang gusto niya ay tumulong at yan po ay nakikita sa kanyang history, ano? Sa kanyang mga nakaraan. 'Di ba? Lagi siyang naandiyan sa uh, naandiyan sa mga mabababang, mga mahihirap, ano? Mga tao sa laylayan kung tawagin. Ano? At tinutulungan niya kung paano kumita, kung paano pataasin ang antas ng pamumuhay. Yan po si Leni Robredo. Wala siyang lust for power katulad ng mga ibang politiko at lalo na itong si Sara Duterte at ang mga Duterte na talaga pong ayaw nang umalis sa pwesto. Ano? Maaga pa lang sa eleksyon ay nagde-declare na siya tatakbo. Okay? So, ibahin natin itong si Lenny. Itong si Lenny ay palagay ko mangyayari na naman ito, pilitan na naman, ano? At ano ba ang maaaring mangyari? Baka naman po sakaling sa banda-bandang huli diyan, ano? Ay ang mangyari ay uh, malaman, ano, na siya ang talagang sinisigaw ng taong bayan at mismong ang mga taga-Naga, ano, ang mga taga-Naga mismo ang makikiusap at sasabihin ay Mayor Lenny, di ba? Alam namin na alam nyo gusto ka namin dito, di ba? Sa Naga. Pero alalahanin natin na ang Naga ay parte pa rin ng Pilipinas. At kung ano man ang mangyari sa kabuuan ng Pilipinas, ay mangyayari din at mararamdaman din ng Naga. Di ba?
Yun lang po ang sa akin. Siguro darating ang panahon at merong makakaisip niyan, no? Hopefully, maisip ng mga taga-Naga at ni Leni Robredo na ang Naga ay hindi independent republic. It's not an independent republic from the Philippines. It's part of the Philippines. Kung ano man po ang mangyari sa Pilipinas, maapektuhan ang Naga. So, sa akin, most probably dapat tayong umasa pa rin at hindi natin huwag nating isara ang pintuan ni Leni Robredo. At kung sakali man at talagang ayaw, at talagang ang gusto at puso niya gusto ng puso niya at isip ay ang Naga, ay atin pong respetuhin. At marami naman talaga diyan po pwede. The problem is this. Alam niyo po, pag ang leader ay nawala, yan pong mga susunod na mga nasa ilalim ay may kanya-kanyang plataforma. Baka po yung mga yan ay magkanya-kanya at magwatak-watak. Sira na naman po ang oposisyon. Masisira ang oposisyon. So, dapat talaga ay merong yung leader na yan ay tumakbo, katulad ni Leni. At least magsimula ng good governance sa Pilipinas muli. Tagal na po tayong nagdurusa, simula nung panahon ni Rodrigo Duterte. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin. Okay? So, by the way, ito pa, doon po sa isang research, isang survey na nangyari, mukhang lumaki po at tumaas na ang tinatawag na kung sino ang pipiliin itong mga tao. Ngayon po ay one-on-one ata ang ginawa, Itong kung sinong pipiliin sa pagka-presidente, si Sara Duterte o si Leni Robredo. Ito pong si Leni Robredo sa ngayon ay nasa 21% na. From down there sa single digit, ngayon po ay 21%. At si Sara, nandun pa rin sa kanyang base, parang 31%. Nasa striking distance. Tandaan po natin, si Sara ay may solid base yan. Si Sara ay may solid base. Ang mga kulto ng mga Duterte. 'Di ba? Etong si Leni Robredo, walang solid base yan. Ang base niya ay ang good governance, prinsipyo ng good governance. So yan po ang ating dapat tandaan. Tingnan natin. Okay? Magandang araw po. Bye-bye!